Itinapon ako sa labas ng mansyong ito na parang basurang turing nila sa aking pagkatao. Habang ang apat kong anak ay naghihingalo sa loob ng bathtub na puno ng kemikal, narinig ko ang tawa ni Doña Esmeralda, ang tawang pumatay sa aking dangal. Pero hinding-hindi ako papayag na maging abo ang kanilang kinabukasan. Ngayong gabi, ang ulan ay magiging saksi sa aking pagbangon. Sino ang tunay na marumi? Huwag mong dungisan ang mga batang iyan ng iyong maruruming kamay. Amihan, isang hampas lupa ka lang na pinunasan namin ang uling sa mukha. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang tunay na nagmamay-ari sa kanila. Ang bulyaw na yon ni Doña Esmeralda ay tila isang matalim na lason na bumaon sa pandinig ni Amihan. Sa sandaling iyon, ang dalaga ay nakaluhod sa malamig na sahig ng marangyang banyo ng mansyon sa Forbes Park. Sa kanyang mga bisig ay duyan-duyan niya ang munting si Dante, ang pinakamaliit sa apat na magkakapatid na quadruplets. Marahan niyang hinahaplos ang likod ng bata. Sinusubukang patigilin ang walang humpay nitong pag-iyak na tila humihingi ng saklolo mula sa hapdi. Sa tabi ni Amihan ay ang isang malaking palanggana ng tubig na hinaluan ng matapang na kemikal at pampaputi. Ang amoy nito ay nakasusulasok. Tila sinusunog ang kanyang baga sa bawat paghinga. Ito ang iniutos ng matandang donya, ang ritual ng kalinisan na dapat daw gawin upang burahin ang anumang bakas ng dugong maralita na nakuha ng mga bata mula sa kanilang yumaong ina na isang simpleng tindera. Napatitig si Amihan sa kanyang sariling mga kamay. Namumula na ang kanyang mga daliri, hapdi ang nararamdaman dahil sa matapang na likido, ngunit mas pinili niyang siya ang humawak sa kemikal kaysa hayaang ang balat ng mga sanggol ang direktang malunod doon. Ang bawat patak ng luha ni Amihan na pumatak sa tubig ay tila mabilis na naglalaho, gaya ng kanyang dangal sa harap ng mapang-aping matanda. Nanigas ang buong katawan ni Amihan nang marinig niya ang mabibigat na hakbang sa labas ng pinto. Si Julian, ang lalaking tinitingala niya, ang ama ng mga batang ito na siyang nagligtas sa kanyang pamilya mula sa pagkagutom. Umasa siya na sa pagpasok nito, makikita nito ang pamumula ng balat ni Dante. Umasa siya na diringgin nito ang tahimik niyang pagsamo. "Mom, what's happening here? Bakit masyadong matapang ang amoy ng disinfectant hanggang sa labas?" Tanong ni Julian habang papasok sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pagkalito. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Esmeralda. Ang kaninang mukhang halimaw ay biglang naging isang mapagmahal na lola. "Julian, anak, I am just making sure our children are safe from germs. Alam mo naman ang standards ng pamilya de Salcedo, pero itong si Amihan, napakaraming reklamo. She's being too emotional for a nanny." Tumingin si Julian kay Amihan. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng dalaga at ang pamumula ng munting katawan ni Dante. Ngunit bago pa makapagsalita ang dalaga, muling sumingit ang matanda. "Julian, remember what happened to your late wife? She was careless. Ayaw mo namang magkasakit ang mga bata dahil lang sa kapabayaan ng isang katulong. Di ba?" Yumuko si Julian. Ang anino ng nakaraan ay tila isang tanikala na humila sa kanya pabalik sa pagsunod. Tumingin siya kay Amihan nang may malamig na mga mata. "Just do what my mother says, Amihan. She knows what is best for the reputation of this family. Don't make this difficult for us." Ang bawat salita ni Julian ay tila isang mabigat na pako na ibinaon sa puso ni Amihan. Ang tiwalang iniingatan niya para sa lalaki ay dahan-dahang nagbitak-bitak hanggang sa maging abo. Napansin ni Amihan ang isang maliit na sugat sa hita ni Dante na nagsisimula ng magtubig dahil sa kemikal. Ngunit tila bulag ang lahat sa hapding ito dahil sa silaw ng kanilang dangal. Naramdaman ni Amihan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang paligid ay tila umiikot. Ang bawat hikbi ni Dante ay nagiging dayo sa kanyang pandinig. Pinalalitan ng isang nakabibinging katahimikan ng kawalan ng pag-asa.
Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itakbo ang mga bata, palayo sa imperyernong ito na balot ng ginto. Ngunit ang utang na loob na nakagapos sa kanyang leeg ang pumipigil sa kanya. Marahan niyang ibinaba si Dante sa tubig, habang ang kanyang sariling mga kamay ay tila unti-unting namamanhid. Ang tanging naririnig na lamang sa silid ay ang tunog ng tubig na bumubula at ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Nang lumabas ang mag-ina, narinig ni Amihan ang pagpihit ng susi mula sa labas. Ikinulong sila. Sa loob ng marangyang banyong yon, naiwang mag-isa ang dalaga kasama ang 4 na sanggol na biktima ng isang malupit na tradisyon. Tumingin si Amihan sa kisame. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait at katanungan. Hanggang kailan kailangang magbayad ng mga walang malay para sa kasalanan ng pagiging mahirap? Hanggang kailan niya kayang maging panangga bago siya mismo ay tuluyang madurog? Ang munting kamay ni Dante ay humawak sa kanyang daliri. Tila isang huling hiling ng proteksyon sa gitna ng isang malupit na mundo. Ang hapdi sa aking mga palad ay hindi maikukumpara sa kirot na nanunuot sa bawat hikbi ng mga batang ito na tila itinuturing na dumi sa sarili nilang tahanan. Sa loob ng madilim na silid, matapos ang malupit na ritual ng paglilinis, dahan-dahang pinunasan ni Amihan ang bawat munting katawan ni na Angelo, Bella, Cielo at Dante. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng pinakamahalagang kristal na sa isang maling galaw ay maaring mabasag. Ang bawat haplos niya sa namumulang balat ng mga sanggol ay sinasabayan niya ng tahimik na panalangin. Ginagamit niya ang malamig na tubig na lihim niyang itinago upang palamigin ang apoy na iniwan ng matapang na kemikal ni Doña Esmeralda. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng matandang donya, kundi ang halos hindi marinig na yapak ni Nanay Ising, ang matandang nanilbihan na sa pamilya de Salcedo bago pa man isilang si Julian. Pumasok ang matanda na may dalang maliit na bote ng langis at isang pirasong telang luma. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pakikiramay. Inabot niya kay Amihan ang bote. Ang amoy ng mga halamang gamot ay bahagyang nagpagaan sa masangsang na amoy ng chlorine sa silid. Gamitin mo ito, Amihan, bulong ni Nanay Ising habang nakatingin sa pinto upang matiyak na walang nakikinig. Iyan ang ginamit ko noon para kay Clara, ang dating asawa ni Julian. Napatigil si Amihan sa paghaplos kay Dante. Nanay Ising, totoo po ba ang sabi-sabi na nagkasakit din po ang dating asawa ni Sir Julian dahil sa mga utos ng Donya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip ay itinuro niya ang isang lumang cabinet na yari sa nara sa sulok ng silid, ang tanging gamit na hindi pinalitan sa loob ng maraming taon. Ang mga kasagutan ay hindi lamang makikita sa mga salita, kundi sa mga bagay na pilit na ibinabaon sa limot. Nang makaalis si Nanay Ising, tila may magnetong humihila kay Amihan patungo sa lumang cabinet. Sa ilalim ng mga bagong saplot ng mga bata, nakatago ang isang maliit na siwang. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang malambot, ngunit magaspang na tela. Inilabas niya ito, isang binurdang bandana na may kulay lila, ngunit nababalutan na ng alikabok at may mga tuyong mantsa ng kulay kalawang. Idinampi ni Amihan ang tela sa kanyang ilong. Sa kabila ng katagalan, tila nanunuot pa rin dito ang amoy ng lumbay. Nang suriin niyang mabuti ang mga mantsa, napagtanto niyang hindi ito kalawang. Ito ay dugo. Tuyong dugo na tila nagsusumigaw ng isang kwentong hindi kailanman naisulat. Anong ginagawa mo sa gamit na yan? Ang malamig at tila naggagalit na tinig ni Julian ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga anino ay humahaba patungo sa kinalalagyan ni Amihan. Ang kanyang mga mata
na kanina ay puno ng kawalan ng pakialam, ay biglang nagliyab sa galit nang makita ang bandana sa kamay ng dalaga. Mabilis na lumapit si Julian at marahas na hinablot ang tela mula sa pagkakahawak ni Amihan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang panga ay nagngangalit sa tindi ng emosyong pilit niyang itinatago. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo pag-aari? You are just a nanny here, Amihan. Huwag mong subukang hukayin ang mga bagay na matagal na nating itinabi. Ang asik ni Julian, habang ang kanyang kamay na may hawak sa bandana ay nanginginig. Napaurong si Amihan, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Sir, nakita ko lang po ito habang naghahanap ng pamunas para sa mga bata. Bakit po may dugo ang bandana ni Ma'am Clara? Ano po ba ang tunay na nangyari sa kanya? Lalong nagdilim ang mukha ni Julian. Sa halip na sumagot, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Amihan. Sapat na upang maramdaman ng dalaga ang sakit. Wala kang alam. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa kanya. Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa silid na ito nang wala ang presensya ni Mama. Bit-bit ang bandana. Mabilis na lumabas si Julian ng silid. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig ni Amihan ang isang mahinang kalabog mula sa labas. Ang tunog ng isang lalaking tila dinudurog ng sarili niyang mga lihim. Naiwang mag-isa si Amihan sa dilim, habang ang iyak ng mga sanggol ay muling pumailan lang. Sa kanyang isipan, isang nakakatakot na katotohanan ang nagsimulang mabuo. Ang mga sugat sa balat ng mga batang ito ay hindi lamang aksidente. Ito ay bahagi ng isang siklo ng karahasan na matagal nang nagaganap sa loob ng mansyong ito. At siya ang susunod na biktima kung hindi siya mag-iingat. Paano niya maililigtas ang mga bata kung ang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanila ang siya mismong nagbubulag-bulagan sa katotohanan? Huwag kang padadala sa mga luhang iyan, Julian. Iyan ang armas ng mga taong walang ibang maipagmamalaki kundi ang kanilang pagiging kaawa-awa. She is using her poverty to charm you, to make you feel guilty until you give her everything she wants. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na bulong ng ahas na gumagapang sa pandinig ni Julian habang sila ay nasa loob ng library. Sa kabilang bahagi ng pintuan, nakatayo si Amihan, bit-bit ang isang tray ng gatas para sa mga bata. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dangal, dahan-dahan at walang habag. But Mom, nakita ko ang mga sugat sa balat ng mga bata. Mahinang sagot ni Julian, bagaman bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. At sino ang nagsabing hindi siya ang may gawa niyan para palabasing masama ako? She wants to be the hero, Julian. Gusto niyang isipin mo na siya lang ang nagmamalasakit sa mga anak mo para tuluyan mo siyang pagkatiwalaan. Ganyan ang laro ng mga taong galing sa putikan. Narinig ni Amihan ang tunog ng paglapag ng baso sa mesa. Isang marahas na pagtatapos sa usapan. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang hinihigpitan ang hawak sa tray. Ang kanyang mga palad na namumula pa rin mula sa kemikal kagabi ay tila muling nag-apoy sa hapdi. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang paghihirap at pagmamahal sa mga bata ay nagagawa pang baluktutin ng matanda upang maging isang maruming balak. Nang bumukas ang pinto, agad na umiwas ng tingin si Amihan. Lumabas si Julian at sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit wala na doon ang bahagyang paglambot na nakita ni Amihan kanina. Ang tanging naroon ay ang bakod ng pagdududa at ang lamig na tila yelo. Hindi man lang siya tinignan ng matagal ng lalaki bago ito tuluyang lumakad palayo. Iniwan siyang mag-isa sa madilim na pasilyo. Pumasok si Amihan sa nursery room. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng dibdib. Nilapitan niya si Bella, ang tanging babae sa 4 na magkakapatid na mahimbing na natutulog.
Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Hindi ko kayo pababayaan, aking mga munting anghel. Bulong ni Amihan habang ang kanyang luha ay pumatak sa telang saplot ni Bella. Kahit anong dumi ang itawag nila sa akin, kahit gaano nila ako yurakan, hinding-hindi ko hahayaang maging katulad ko kayong sugatan at walang boses. Sa labas ng silid, ang marangyang mansyon ay tila isang higanting kabaong na nababalutan ng ginto. Ang bawat sulok ay nagniningning sa kinang ng mga mamahaling palamuti. Ngunit para kay Amihan, ang bawat kislap ay paalala ng kanyang pagiging bilanggo. Ang bawat pagdaan niya sa mahabang pasilyo ay tila paglalakad sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng mga ninuno ng pamilya de Salcedo na nakapinta sa pader. Gabi na, ngunit hindi dalawin ng antok si Amihan. Nauuhaw siya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa nagngangalit niyang damdamin. Lumabas siya ng nursery room upang kumuha ng tubig sa kusina. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang biglaang pagtunog ng telepono sa ibaba. Ang matinis na ingay nito ay bumasag sa katahimikan ng hating gabi, tila isang babalang hindi dapat baliwalain. Dahil tulog na ang karamihan sa mga katulong at nasa kabilang dako ng mansyon sina Doña Esmeralda, napilitan si Amihan na bumaba upang sagutin ang tawag. Bawat hakbang niya sa hagdanan ay sinasabayan ng kaba. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Nang marating niya ang sala, dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. "Hello! Mansion de Salcedo po. Magandang gabi po." Mahinang sagot ni Amihan, ang kanyang tinig ay nanginginig sa lamig ng gabi. Sa kabilang linya, tanging mabigat na paghinga ang kanyang narinig sa simula. Pagkatapos ay isang boses ng babae, paos at tila nanggagaling sa kabilang buhay, ang nagsalita. "Sabihin mo kay Esmeralda, ang lihim na ibinaon niya sa ilalim ng mga puting bulaklak ay hindi mananatiling lihim habang buhay. Sabihin mo sa kanya, ang dugong dumanak noon ay naniningil na ngayon." Nanigas ang buong katawan ni Amihan. "Sino po sila? Ano pong ibig ninyong sabihin? Sabihin mo sa kanya, babalik na si Remedios. At sa pagkakataong ito, wala ng kemikal na makakapaglabas sa kasalanan ng kanyang mga kamay." Pagtatapos ng boses, bago maputol ang linya, naiwang nakatayo si Amihan. Hawak ang telepono na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal. Ang pangalang Remedios ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Naalala niya ang nabanggit ni Nanay Ising, ang pangalang tila kinatatakutan ng lahat sa loob ng mansyong ito. "Sino ang kausap mo sa oras na ito, Amihan?" Mabilis na napaharap si Amihan sa kanyang likuran. Doon, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Doña Esmeralda. Ang matanda ay balot ng isang itim na silk robe at sa ilalim ng madilim na ilaw, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Amihan upang malaman kung ano ang narinig nito. Hindi makapagsalita ang dalaga. Ang kanyang dila ay tila napako sa langit-ngit ng kanyang bibig. Ang takot na nararamdaman niya sa tawag ay walang-wala. Sa takot na hatid ng presensya ng matandang nasa harap niya, itinanong ko, "Sino ang tumawag?" Muling asik ng Donya, habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Walang sino man ang tatawag sa bahay na ito sa ganitong oras, maliban kung ito ay isang pakay na puno ng kamalasan at ikaw, Amihan, ay walang karapatang makinig sa mga usapang hindi para sa iyong maruming tenga. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay tila hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang pababa siya ng hagdanan, ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa marmol na sahig ay tila tunog ng batingaw na nagbabadya ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila ba nais nitong basahin ang bawat katotohanang nakatago sa nanginginig na mga labi ni Amihan. Sa kabilang dako, sa itaas ng mansyon, narinig ni Amihan ang mahinang ungol ng isang sanggol, isang tunog ng paghihirap na mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya sa harap ng Donya. Ang kanyang kamay,
na may hawak pa rin sa telepono ay tila naging yelo sa lamig, habang ang kanyang puso ay nagdurugo para sa mga batang naiwan sa nursery room. Isang pagkakamali lang po, ma'am. Nautal na sagot ni amihan. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Wala pong nagsalita sa kabilang linya. Baka pumaling numero lamang. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, marahas niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ni amihan at ibinalik ito sa patungan ng may puwersa na nagdulot ng isang matigas na tunog. Lumapit siya kay amihan hanggang sa maramdaman ng dalaga ang amoy ng lavender at gamot na palaging bumabalot sa donya. "Huwag mo akong subukan, amihan. Alam ko ang amoy ng pagsisinungaling. At tandaan mo, ang isang katulong na masyadong maraming nalalaman ay hindi nagtatagal sa ilalim ng aking bubong." Ang bawat salita ay punong-puno ng pagbabanta, ngunit ang mas malaking banta ay nagmumula sa silid ng mga bata. Isang matinis na iyak ang biglang pumailan lang mula sa itaas. Ito ay mula kay Dante, ang pinakamahina sa apat. Ang tunog ay hindi lamang iyak ng pagkagutom, ito ay isang hiyaw ng matinding hapdi. Mabilis na tumakbo si amihan paitaas. Hindi na alintana ang masamang tingin ng donya. Pagpasok niya sa nursery, ang amoy ng chlorine na hinaluan ng pawis at lagnat ay sumalubong sa kanya. Paglapit niya sa kuna ni Dante, halos mahulog ang kanyang puso. Ang munting bata ay nanginginig. Ang kanyang balat ay tila nagliliyab sa init at ang mga sugat sa kanyang hita na dulot ng kemikal ay nagsisimula ng magluwal ng maputlang likido. "Sir Julian! Sir Julian, tulong!" Sigaw ni amihan habang kinakarga ang bata. Bumukas ang pinto at pumasok si Julian, bakas ang pagod at kalituhan sa kanyang mukha. "Anong nangyayari?" "Si Dante po, sir. Napakataas ng lagnat niya at tila hindi siya makahinga ng maayos. Kailangan po natin siyang dalhin sa ospital." Pagsamo ni amihan, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa likod ni Julian, pumasok si Doña Esmeralda na may malamig na mukha. "Walang pupunta sa ospital. Ang mga batang de Salcedo ay hindi maaring makita sa ganyang kalagayan ng ibang tao. It will look like we are neglectful. Bigyan mo lang siya ng paracetamol, amihan. Mawawala rin yan." "Pero ma'am, nangingisay na po ang bata." Giit ni amihan. Tumingin siya kay Julian ng may pagsusumamo. "Sir, parang awa niyo na. Ama kayo. Nakikita niyo po ba ang hirap ng anak niyo?" Napatingin si Julian sa kanyang anak. Nakita niya ang panginginig ng maliliit na kamay nito, ang pamumuti ng mga labi. Humakbang siya palapit. Ngunit ang isang mahigpit na hawak ni Doña Esmeralda sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. "Julian, do you want the scandal? Do you want the police asking about their skin? Do you want to lose your reputation because of a common flu? Maniwala ka sa akin, lilipas din ito." Yumuko si Julian. Ang kanyang katahimikan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay amihan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng dalaga na sa loob ng gintong hawlang ito, walang puwang ang awa. Ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang sanggol. Kasabay ng malakas na pagkulog sa labas, ang ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana ng mansyon. Tila ba ang langit ay nakikiramay sa galit at pait sa puso ni amihan. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat, si Nanay Icing. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, ang matanda ay may iniabot na isang maliit na bagay sa kanyang palad, ang susi ng lumang pickup truck sa likod ng trangka. Walang salitang binitawan si Nanay Icing, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Umalis ka na. Iligtas mo sila." Niyakap ni amihan si Dante ng mahigpit, habang ang tatlo pang bata ay nagsisimula na ring umiyak dahil sa ingay ng kulog. Tumingin siya sa bintana sa nagngangalit na bagyo sa labas. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding determinasyon.
Mas pipiliin niyang mamatay sa gitna ng bagyo kaysa panooring uent-unting mamatay ang mga batang ito sa loob ng marangyang bilangguang ito. Dahan-dahan niyang inihanda ang mga gamit, bawat galaw niya ay sinasabayan ng pananalangin na huwag magising ang Donya o si Julian. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay tila tibok ng kanyang puso. Mabilis, marahas, at puno ng kaba. Hanggang kailan magiging sapat ang pananahimik kung ang bawat sandali ng pagtitiis ay unti-unting pumapatay sa mga buhay na ipinagkatiwala sa iyo? Binuhat niya si Dante at isa-isang ginising ang tatlo pa. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, isang ina na walang anak ang magsisimulang lumaban para sa mga anak na hindi sa kanya. Bawat hakbang ko sa putikan ay tila pag-asang unti-unting lumulubog. Ngunit ang nagbabagang init ng katawan ni Dante sa aking dibdib ang nagsilbing mitsa upang huwag akong sumuko sa gitna ng malupit na gabi. Sinalubong si Amihan ng marahas na hangin paglabas niya sa pinto sa likod ng mansyon. Ang ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Malamig at walang pakundangan. Sa kanyang magkabilang bisig ay maingat niyang binuhat ang 4 na sanggol na nakabalot sa makakapal na kumot. Bawat isa ay tila munting buhay na nakasalalay sa kanyang marupok na lakas. Maingat niyang inilapag sina Angelo, Bella at Cielo sa sahig ng lumang pickup truck bago niya isinakay ang nanghihinang si Dante sa kanyang tabi. Ang lumang sasakyan ay tila isang relic ng nakaraan, kinakalawang at puno ng alikabok. Ngunit ito lamang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Nang ipasok ni Amihan ng susi, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang dalangin ang namutawi sa kanyang mga labi habang pilit na binubuhay ang makina. Ang unang subok ay nabigo. Tanging isang paos na tunog ng bakal na nagkikiskisa ng kanyang narinig. Parang awa niyo na, Panginoon. Huwag ngayon, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang mukha. Sa pangalawang pagkakataon, ang ugong ng makina ay tila isang pag-ubo ng matandang hapo na pilit binubuhay ang natitirang lakas hanggang sa tuluyan itong umandar. Dahan-dahang imaneho ni Amihan ang sasakyan palabas ng trangka ng trangka. Pinapatay ang mga ilaw upang hindi mapansin ng mga gwardiya sa harap. Ang dilim ay naging kanyang kaibigan at kaaway sa parehong sandali. Sa kanyang likuran, ang mansyon ng De Salcedo ay tila isang higanting anino na unti-unting nilalamon ng gabi. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang kanyang pansamantalang kalayaan. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay bumasag nang matuklasan ni Doña Esmeralda ang bakanting mga kuna sa nursery. Ang kanyang hiyaw ng galit ay mas matindi pa sa kulog na gumigising sa buong kabahayan. Julian, ang babaeng yon. Itinanong ko na sa'yo, hindi ba? She is a kidnapper. Tinangay niya ang mga anak mo. Ang bulyaw ng matanda habang dinuduro ang kanyang anak. Nagising na dahil sa kaguluhan. Mom, impossible. Amihan wouldn't do that, sagot ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Ngunit nang makita niya ang bukas na pinto sa likod at ang nawawalang sasakyan sa garahe, ang pagdududa ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Go! Chase her, Julian! Iligtas mo ang mga anak mo bago pa may mangyaring masama sa kanila sa kamay ng desperadang babaeng yan. Ang huling utos ng Donya na may kasamang malupit na pagtulak. Samantala, sa madilim at madulas na daan patungong Pangong Tagaytay, tsinarat ni Amihan ang lahat ng kanyang tapang. Ang bawat liko ng manibela ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan dahil sa labis na ulan at sa pasapang putik. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa walang humpay na hampas ng wiper sa windshield na tila hindi makasabay sa tindi ng bagyo.
Narinig niya ang mahinang ubo ni Dante sa kanyang tabi. Sandali na lang anak, malapit na tayo. Pagsamo niya, bagaman hindi niya alam kung saan ba talaga ang dulo ng kanyang tinatahak. Sa gitna ng masukal na daan, isang liwanag ang biglang sumilip sa kanyang rearview mirror. Noong una, ay akala niya ay kidlat lamang ito. Ngunit ang dalawang bilog na ilaw ay nanatili at unti-unting lumalaki. May humahabol sa kanya. Ang liwanag ay tila mga mata ng isang gutom na hayop na mabilis na lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba nang mapagtanto niyang ang sasakyang yon ay ang marangyang SUV ni Julian. Ang bilis nito ay hindi mapapantayan ng lumang pick-up na kanyang minamaneho. Ang bawat sulyap niya sa salamin ay nagdadala ng mas matinding takot. Ang distansya sa pagitan nila ay mabilis na naglalaho. Biglang naramdaman ni Amihan ang isang malakas na pag-alog ng sasakyan nang sumabog ang isa sa mga gulong nito dahil sa matutulis na bato sa daan. Ang pick-up ay nagsimulang gumiwang, tila isang bangkang papel na hinahampas ng malalaking alon. Pilit niyang hinawakan ang manibela, ngunit ang sasakyan ay tuluyang tumigil sa gilid ng isang matarik na dalistis kung saan ang bangin ay naghihintay sa ilalim ng kadiliman. Ang liwanag mula sa sasakyan ni Julian ay tuluyang binalot ang loob ng kanyang pick-up. Ang pintuan ng SUV ay bumukas nang may marahas na tunog at ang anino ng isang lalaking puno ng galit ay mabilis na lumapit sa kanyang bintana. Humarap si Amihan sa pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, habang ang 4 na sanggol ay sabay-sabay na nag-umpisang umiyak sa takot. Ito na ang katapusan ng kanyang pagtakas o ang simula ng isang mas matinding trahedya. Bumaba ka dyan, Amihan. Ibigay mo sa akin ang mga bata bago ko makalimutang babae ka at baka kung ano ang magawa ko sa iyo. Ang boses ni Julian ay mas matindi pa sa dagundong ng kulog na bumabalot sa madilim na dalisdis ng Tagaytay. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Amihan ang panginginig ng basag na bintana ng pickup truck. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ni Julian ay nagmumukhang mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanyang bawat galaw. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang pinto ng sasakyan. Hindi siya tumakas, hindi siya nagtago. Sa halip, lumabas siya at hinarap ang lalaki sa gitna ng hagupit ng ulan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban. Hindi ng galit, kundi ng isang desperadong katapangan. Sir Julian, huwag po kayong lumapit. Baka magising ang mga bata. Mahinang pagsamo ni Amihan. Ang kanyang tinig ay halos lamunin ng hangin. Ngunit tila bingi si Julian sa pakiusap. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Amihan. You kidnapped them. My mother was right. Ginamit mo ang kabaitan namin para makuha ang mga anak ko. Desperada ka na ba talaga para gawin ito sa gitna ng bagyo? Sa gitna ng kanyang galit, isang malakas na iyak ang pumailan lang mula sa loob ng sasakyan. Hindi ito iyak ng gutom, kundi isang hiyaw ng matinding sakit. Napatigil si Julian. Ang kanyang kamay na nakahawak kay Amihan ay dahan-dahang lumuwag nang makita niya ang kalagayan ng dalaga. Dahil sa pagkakahila ni Julian, bahagyang naalis ang suot na manipis na jacket ni Amihan. Doon sa ilalim ng malamig na ulan, nakita ni Julian ang likod ng dalaga. Ang puting damit nito ay punong-puno ng guhit ng dugo, mga bakas ng latigo na ibinigay ni Doña Esmeralda bago ito tumakas upang pigilan siya. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga sugat ni Amihan ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo. Ngunit wala siyang iniindang sakit. Amihan, ang likod mo. Bulong ni Julian. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi ito mahalaga, sir. Sabi ni Amihan habang nanginginig ang mga labi. Ang mahalaga ay ang mga anak niyo. Mas pinili kong mamatay sa ilalim ng bagyong ito kaysa panoorin silang mamatay sa loob ng banyo ninyo.
Pilit na hinarang ni Amihan ang kanyang katawan sa pinto ng sasakyan nang subukan ni Julian na sumilip sa loob. Ang kanyang mga braso ay nakadipa, tila isang inang ibon na nagtatanggol sa kanyang mga inakay mula sa isang mapanirang hayop. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kalawangin na bakal ng truck, pinipigilan ang sarili na bumagsak dahil sa hilo at pagod. "Sir, akala niyo ba ay ninanakaw ko sila?" Tanong ni Amihan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. "Look at me! Look at my hands! Look at my back! Ginawa ko ito dahil mahal ko sila. Mahal ko sila higit pa sa buhay ko. Habang kayo na ama nila, mas pinili ninyong maniwala sa kasinungalingan ng nanay niyo." Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Amihan ang munting kumot na bumabalot kay Dante. Iniharap niya ang bata kay Julian sa ilalim ng liwanag ng headlight. "Tignan niyo ito, Julian," hiyaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Tignan niyo ang balat ng anak niyo. Is ito ang kalinisan na gusto niyo? Is ito ang reputasyon na pinoprotektahan niyo?" Nang makita ni Julian ang maputla at lanta na balat ni Dante na puno ng mga paltos at sugat mula sa kemikal, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bata ay halos hindi na maibukas ang kanyang mga mata. Ang bawat paghinga nito ay tila isang pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakabibingi kaysa sa bagyo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na budhi ni Julian. Ngunit bago pa siya makahuma, isang pamilyar na busina ang narinig mula sa malayo. Ang sasakyan ni Doña Esmeralda ay paparating na rin, kasama ang mga pulis na dala ang utos para sa pag-aresto kay Amihan. Tumingin si Amihan sa bangin sa kanyang likuran at pagkatapos ay kay Julian. "Sir, kung ibibigay niyo ako sa kanila, papatay nila ang mga batang ito. Parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin." Nakatayo si Julian sa gitna ng dalawang panig. Ang kanyang ina na kumakatawan sa lahat ng kinagisnan niyang yaman at dangal, at ang isang sugatang katulong na hawak ang buhay ng kanyang mga anak. Sino ang kanyang paniniwalaan sa gitna ng nagngangalit na gabi? "Iyan! Iyan ang babaeng kumuha sa mga apo ko. Hulihin niyo siya. Huwag kayong maawa sa kanya dahil isa siyang kriminal." Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila matalim na kidlat na humiwa sa gitna ng ulan. Kasunod ng kanyang marangyang sasakyan, ang dalawang patrol car ng pulis, na ang mga pulang ilaw ay nagbibigay ng isang nakatatakot na kulay sa madilim na paligid ng dalisdis. Bumaba ang matanda, payong-payong ng isang gwardiya, habang ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-aping tagumpay. Ngunit si Julian ay nanatiling nakatitig sa munting katawan ni Dante na nasa mga bisig ni Amihan. Ang bawat paltos sa balat ng bata ay tila isang sumpa na nakaukit sa kanyang pagkatao bilang ama. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, isang pagsisisi na tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang loob. "Julian, bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo ang mga bata sa maruming babaeng yan." Sigaw muli ng Donya habang papalapit sa kanila. Dahan-dahang humarap si Julian sa kanyang ina. Ang ulan ay bumubuhos sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinapansin. "Mom, look at Dante. Look at his skin. Bakit siya nagkakagito?" "It's just an allergy, Julian. I told you, her poor hygiene caused this. Kaya nga dapat silang linisin ng maayos." Ang mabilis na sagot ni Doña Esmeralda, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na mabunyag ang lahat. Ngunit bago pa makahuma ang matanda, isang-isa pang sasakyan ang huminto sa likuran ng mga pulis. Isang babaeng may katandaan, ngunit may bakas ng pambihirang ganda at awtoridad ang bumaba. Siya si Tia Remedios, ang kapatid ng yumaong asawa ni Julian na matagal nang ipinatapon ng Donya. "Hindi iyan allergy, Julian." Ang malakas na boses ni Tia Remedios ay bumasag sa kaguluhan.
Iyan ang unti-unting pagpatay na ginawa rin niya sa kapatid ko. Iyan ang kalinisan na pumatay kay Clara. Nagulat ang lahat. Ang mga pulis ay napatigil sa paglapit kay Amihan. Inilabas ni Tia Remedios ang isang maliit na gadget, isang tablet na naglalaman ng isang video. Salamat sa tapang ni Nanay Ising, nakuha namin ito. Panoorin mo, Julian. Panoorin mo ang tunay na anyo ng iyong ina. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng liwanag ng mga sasakyan, napanood ni Julian ang malinaw na video. Doon, nakita niya si Doña Esmeralda sa loob ng banyo, habang may hawak na isang malaking bote ng industrial-grade bleach. Ang matanda ay nakangiti nang may kinalaman sa demonyo habang ibinubuhos ang likido sa bathtub kung saan naroon ang mga sanggol. Narinig ang boses ng matanda sa video. Kailangang mawala ang bahid ng dumi sa inyong dugo. Kung kailangang matuklap ang inyong balat, para lang luminis kayo, gagawin ko. Nabitawan ni Julian ang kanyang payong. Ang bawat salita sa video ay tila isang sampal na nagpaguho sa kanyang mundo. Lumingon siya kay Doña Esmeralda na ngayon ay namumutla at nanginginig ang mga labi. You monster, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng puot. Julian, listen to me. I did it for the family. I did it for you. Pagmamakaawa ng matanda habang sinusubukan niyang hawakan ang braso ng anak. Ngunit marahas na iwinaksi ni Julian ang kamay ng kanyang ina. Ang tingin na ipinukol niya rito ay hindi na tingin ng isang masunuring anak, kundi tingin ng isang lalaking nagising mula sa isang mahabang sumpa. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang muka, tila sinusubukang hugasan ang lahat ng kasinungalingang naitanim sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Huwag mo akong hahawakan. Ang bawat dampi ng kamay mo sa akin ay tila laso na nanggagaling sa isang pusong mas marumi pa sa putik na tinatapakan namin ngayon. Ang asik ni Julian, ang kanyang boses ay pumailan lang sa gitna ng bagyo. Mas malakas pa sa dagundong ng langit. Sinunod kita dahil akala ko ay para sa kabutihan namin ang lahat. Pero pinatay mo si Clara. At ngayon, pati ang sarili mong mga apo ay hindi mo pinatawad. Napaurong si Doña Esmeralda. Ang kanyang marangyang suot ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan. Dahilan upang magmukha siyang isang lanta at matandang punong kahoy na malapit ng mabuwal. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay napalitan ng isang desperadong takot. Julian, pakinggan mo ako. Ang pamilya de Salcedo, ang ating pangalan. Ang pangalan natin ay nabahiran na ng dugo dahil sa'yo. Putol ni Julian habang mabilis siyang lumingon sa mga pulis. Hulihin niyo siya. Siya ang tunay na kriminal dito. Hindi ang babaeng nagbuwis ng buhay para iligtas ang mga anak ko. Sa isang iglap, ang mga pulis na kanina ay nakatutok kay Amihan ay lumapit kay Doña Esmeralda. Ang tunog ng mga posas na ikinabit sa mga payat na braso ng matanda ay tila isang huling hatol sa kanyang kalupitan. Sumigaw at nagmura ang Donya. Pilit na kumakawala habang hinihila siya patungo sa patrol car. Ngunit ang kanyang mga boses ay unti-unting nilamon ng hagupit ng hangin. Mabilis na binalingan ni Julian si Amihan. Ang dalaga ay nakaluhod pa rin sa putikan, yakap-yakap ang 4 na sanggol sa loob ng basang kumot. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel, at ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa tindi ng ginaw. Ang mga sugat sa kanyang likod ay patuloy na dinadaluyan ng ulan, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bawat mahinang paghinga ng mga batang nasa kanyang piling. Amihan, patawarin mo ako, bulong ni Julian. Habang lumuluhod siya sa harap ng dalaga, sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Amihan, ngunit naramdaman niya ang matinding panginginig ng buong katawan nito. Tumingin si Amihan kay Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng kapayapaan. Sir, si Dante, kailangan niya ng doktor. Ang bawat salita niya
ay tila isang huling hininga na pilit na inilalabas. Dadalhin natin sila sa ospital, amihan. Lahat kayo. Pangako ni Julian, habang maingat niyang kinuha si Dante mula sa bisig ni amihan. Ngunit sa sandaling mabitawan ni amihan ang bata, tila nawalan na rin ng lakas ang kanyang espiritu. Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang bumagsak sa putikan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. At ang huling nakita niya ay ang mukha ni Julian na puno ng pagsisisi at ang liwanag ng mga sasakyan na tila mga bituing bumabagsak mula sa langit. Amihan, amihan, gumising ka! Ang huling tinig na narinig niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat. Ang katahimikan sa paligid ng dalisdis ay bumasag lamang ng malakas na iyak ng 3 pang bata. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila isang saksi sa isang dakilang sakripisyo na kailanman ay hindi mababayaran ng anumang yaman. Hindi ko alam kung gaano karaming luha ang kailangang dumanak para lang mahugasan ang kasalanang ginawa ko sa iyo, amihan. Ang akala kong kalinisan ng aming pangalan ay naging isang malaking lason na muntik nang pumatay sa aking mga anak at sa babaeng nagmahal sa kanila nang higit pa sa kanyang sarili. Ang tinig ni Julian ay halos isang bulong sa loob ng payapang silid ng ospital. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ng dalaga. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay hindi na nakasusulasok gaya ng amoy ng chemical sa mansyon. Ito ay amoy ng pag-asa. Ngunit para kay Julian, ito rin ay amoy ng matinding pagsisisi. Sariwa pa sa kanyang isipan ang sinabi ng doktor kanina. Ang mga sugat sa likod ni amihan ay malalim at nagsisimula ng maimpeksyon dahil sa ulan at putik. Ngunit ang mas ikinadurog ng puso ni Julian ay ang balitang si amihan ay nakakaranas din ng matinding malnutrisyon. Ibinibigay nito ang kanyang sariling rasyon ng pagkain sa mga bata tuwing gabi upang masigurong busog ang mga ito habang siya ay tinitiis ang gutom sa ilalim ng malupit na pamamalakad ng kanyang ina. Sa kabilang bahagi ng ward, sa loob ng mga nursery incubator, ang 4 na sanggol ay dahan-dahang nagpapagaling. Si Dante ay ligtas na sa panganib. Bagaman ang mga marka sa kanyang balat ay mananatiling paalala ng isang madilim na kabanata. Samantala, sa labas ng tahimik na ospital, ang mundo ng mga De Salcedo ay tila isang malaking gusaling gumuho sa isang iglap. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Doña Esmeralda ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng mga larawan ng matanda habang nakaposas. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang maskara ng kahihiyan. Ang bawat marangyang pagtitipon na dinaluhan niya noon ay napalitan ng malamig na rehas ng selda. Ito ang tunay na hagupit ng karma. Ang taong masyadong nandidiri sa dumi ng iba ay ngayon ay nababalot ng pinakamaruming iskandalo sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Sir Julian. Isang mahinang tinig ang pumutol sa malalim na pag-iisip ng lalaki. Dahan-dahang imulat ni amihan ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid ay tila masyadong masakit para sa kanyang paningin. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Julian, ang kanyang unang hinanap ay hindi ang sariling kaligtasan. Ang mga bata? Nasaan po sila? Nauutal na tanong ni amihan, habang pilit niyang iginagalaw ang kanyang nanghihinang katawan. Huwag kang malikot, amihan. Ligtas sila. Lahat sila ay maayos na ang kalagayan dahil sa iyo. Mabilis na sagot ni Julian habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni amihan ang takot sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni amihan ang takot o pag-aalinlangan sa bawat dampi ng balat ni Julian. Ang dating malamig at mapanghusgang mga mata ng lalaki ay napalitan ng isang dagat ng pagsisisi. Tila ba nais nitong lunurin ang lahat ng sakit na idinulot nito sa dalaga. Patawarin mo ako, amihan.
I was so blind. Masyado akong naging kampante sa aking kinalalagyan, kaya hindi ko nakita ang katotohanang nasa harap ko na. You were the one saving my children while I was the one letting them be destroyed. Ang basag na tinig ni Julian habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng palad ni Amihan. Hindi agad nakasagot si Amihan. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang haplos ng hangin sa kanyang mga sariwang sugat. Masakit, ngunit may dalang pahiwatig ng paghilom. Tumingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ang bagyo ay tapos na, ngunit ang bakas ng pinsala nito ay mananatiling nakaukit sa kanilang mga buhay. Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ising. Bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok na may malunggay, isang pagkaing simple ngunit puno ng pagkalinga. Ang amoy nito ay tila isang yakap mula sa kinalakihang probinsya ni Amihan. Salamat sa Diyos at gising ka na, anak. Ang maluluhang sabi ni Nanay Ising. Inilapag niya ang sabaw at hinawakan ang noo ni Amihan. Wala na ang Donya. Hindi na siya makakabalik sa mansyon. Ang kasamaan niya ang mismong naging kuta na kumulong sa kanya. Bahagyang ngumiti si Amihan, bagaman bakas pa rin ang pait sa kanyang labi. Nanay Ising, ang mga bata, gusto ko po silang makita. Mamaya, kapag malakas ka na, Amihan, I promise, dadalhin kita sa kanila, paninigurado ni Julian. Simula ngayon, wala nang gagamit ng chemical sa kanila. Wala nang mapangaping mga salita. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ama sa kanila at sana balang araw, mapatawad mo rin ako. Sa gitna ng madamdaming sandali, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Bitbit ang isang itim na briefcase. Siya si Attorney Santos, ang matagal ng legal counsel ng pamilya de Salcedo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may bitbit na balitang hindi makapaghintay. Mr. de Salcedo, kailangan nating mag-usap. Ang panimula ng abogado habang sumusuulyap kay Amihan. Tungkol ito sa huling habilin ng iyong ama. May mga dokumentong itinago ang iyong ina sa loob ng maraming taon. Mga dokumentong magpapabago sa lahat ng alam mo tungkol sa yaman ng mga de Salcedo. Napatitig si Julian sa abogado. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nag-alab. Akala niya ay natapos na ang lahat sa pagkakulong ng kanyang ina. Ngunit tila ang mga lihim ng mansyon ay may mas malalim pa palang ugat na hindi pa nabubunyag. Ano ang nilalaman ng diwalang ito na pilit na ibinaon sa limot? At paano nito maaapektuhan ang bagong simula na pangarap ni Julian para sa kanyang pamilya at para kay Amihan? Ang katotohanan ay hindi laging matamis. Madalas, ito ay parang gamot na kailangang lunukin ng buo upang gumaling ang sugat na matagal nang nagnanaknak sa ilalim ng ating balat. Ang boses ni Attorney Santos ay seryoso habang inilalatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Amihan. Ang tunog ng papel na nagkikiskisan ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng silid. Tumingin siya ng diretso kay Julian na ngayon ay tila pasan ang buong daigdig sa kanyang mga balikat. Ayon sa huling testamento ni Don Ricardo na sadyang itinago ng iyong ina, Julian, ang mansyon at ang malaking bahagi ng ari-arian ng mga de Salcedo ay hindi kailanman mapupunta sa ilalim ng pangalan ni Doña Esmeralda. Paliwanag ng abogado. Ipinasa ito ng iyong ama ng direkta sa iyong mga anak sa ilalim ng isang kondisyon na sila ay palakihin sa isang kapaligirang malayo sa anumang uri ng pananakit at diskriminasyon. Ang iyong ina ay alam ito. Alam niyang sa sandaling mapatunayang pinahihirapan niya ang mga bata, mawawala ang lahat ng luho niya. Napahawak si Julian sa kanyang noo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa kanyang natitirang dangal. Napagtanto niya na ang lahat ng ritual ng kalinisan
At ang pagiging mapang-api ng kanyang ina ay hindi lamang bunga ng pagkabaliw sa dugo, kundi isang desperadong paraan upang panatilihin ang kontrol sa yaman sa pamamagitan ng pananakot at pagmamanipula. So, all this time, she was just protecting her pocket, not our bloodline. Mapait na bulong ni Julian. Ang kanyang tinig ay puno ng puot at pagkamuhi sa sarili dahil sa pagiging bulag. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki, ang pansin ni Amihan ay nakatuon sa pintuan. Ang bawat sandali na lumilipas ay tila isang taon para sa kanya. Hindi mahalaga ang yaman, hindi mahalaga ang testamento. Ang tanging nais niya ay maramdaman ang init ng mga batang kanyang ipinaglaban. Sir Julian, ang mga bata. Muling pagsamo ni Amihan. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may pait ng determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Julian. Nilapitan niya ang kama ni Amihan at sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang paglambot. Inalalayan niya ang dalaga na makaupo. Ang kanyang kamay ay marahang sumuporta sa likod ni Amihan, isang bahagi ng katawan na alam niyang puno pa rin ng hapdi. Tutulungan kita, Amihan. Dahan-dahan lang. Bulong ni Julian. Ang amoy ng lavender na dati ay mula sa kanyang ina ay wala na. Ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang ilong ay ang amoy ng sabon at ang likas na bango ni Amihan. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng tahanan at kapayapaan. Nang dahan-dahang tumayo si Amihan, naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya mabuwal, naramdaman niya ang matatag na braso ni Julian na yumakap sa kanyang baywang upang siya ay alalayan. Ang lapit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa puso ni Amihan. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang mga responsibilidad bilang katulong. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Julian sa kanyang pisngi. Isang tahimik na pangako ng proteksyon na hindi na kailangan pang bigkasin. Naglakad sila ng dahan-dahan patungo sa neonatal ward. Ang bawat hakbang ni Amihan sa malamig na sahig ng ospital ay tila isang paglalakbay patungo sa kanyang muling pagsilang. Nang makarating sila sa harap ng malaking salamin, tumigil ang mundo ni Amihan. Doon, sa loob ng 4 na maliliit na kuna, ay naroon sina Angelo, Bella, Cielo, at Dante. Ang kanilang mga balat ay hindi na kasing pula ng dati. Ang mga suwero sa kanilang maliliit na kamay ay unti-unti nang tinatanggal. Nang makita ni Dante ang mukha ni Amihan sa likod ng salamin, ang munting bata ay nagpakawala ng isang mahinang gurgle at isang matamis na ngiti. Isang nangiting tila nagpawi sa lahat ng hirap at pasakit na pinagdaanan ng dalaga. Ang mga luha ni Amihan ay muling dumanak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Idinampi niya ang kanyang palad sa salamin, tila ba nais niyang abutin ang mga bata sa kabilang dako. Ligtas na kayo, wala nang mananakit sa inyo, bulong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Naramdaman ni Amihan ang paghigpit ng hawak ni Julian sa kanyang balikat. Tumingin siya sa lalaki at nakita niyang pati ito ay may luha sa mga mata. Sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa amo at katulong ay tuluyan ng natibag. Ang tanging natira ay 2 kaluluwang kapwa sugatan, ngunit handang magsimula muli para sa kapakanan ng mga walang malay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, muling nagsalita si Attorney Santos mula sa kanilang likuran. Ang kanyang tinig ay may dalang panibagong bigat na tila isang aninong muling lumitaw sa ilalim ng sikat ng araw. May isa pa akong dapat sabihin sa inyo. Sa mga dokumentong nakuha namin mula sa lihim na vault ni Doña Esmeralda, may isang pangalan na palaging nababanggit na may kinalaman sa pamilya ni Amihan. Amihan, ang iyong ina. Hindi siya namatay dahil sa simpleng sakit. Siya ay may kinalaman sa pamilya de Salcedo bago ka pa man isinilang.
Nanigas ang buong katawan ni Amihan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Julian na bakas din ang gulat sa mukha. Isang bagong lihim ang muling nabuksan, isang lihim na maaaring maging susi sa kanilang kaligtasan o maging dahilan ng panibagong pagkawasak ng kanilang mga puso. Sino nga ba talaga si Amihan sa buhay ng mga De Salcedo? At anong ugnayan ang mayroon ng kanyang ina sa madilim na nakaraan ng Donya? Ang paglisan sa mansyong yon ay tila pagtatanggal ng isang madilim na bilong, matagal na nakatakip sa aming mga mata, upang sa wakas ay masilayan ang tunay na liwanag ng umaga. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa Forbes Park, hindi lumingon si Amihan kahit isang beses sa malalaking gintong gate ng mga De Salcedo. Para sa kanya, ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier at ang kinang ng marmol na sahig ng mansyong yon ay nabahiran na ng luha at takot. Sa kanyang tabi, ang 4 na bata ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga car seat. Ang kanilang mga balat ay dahan-dahan nang bumabalik sa dating sigla, malayo sa matapang na amoy ng kemikal na muntik ng kumitil sa kanilang buhay. Nagpasya si Julian na iwanan ang karangyaan ng Maynila. Dinala niya sila sa isang simpleng rest house sa pampang ng dagat sa Batangas, isang bahay na yari sa matitibay na kahoy at bato, kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng bawat hampas ng alon sa dalampasigan at ang awit ng hangin sa mga puno ng niyog. I'm sorry, Amihan, kung medyo maliit ito kumpara sa mansyon. Mahinang sabi ni Julian habang inilalapag ang mga huling gamit sa sahig na gawa sa narra. Pero dito, walang manghuhusga sa atin. Dito, malaya tayong makakahinga. Gumiti si Amihan, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Sir, hindi po kailangan ng ginto para maging malinis ang isang tahanan. Ang amoy ng dagat at ang katahimikan, ito po ang tunay na lunas. Habang inihahanda ni Nanay Ising ang hapunan sa kusina, kung saan ang amoy ng sariwang isdang nilaga sa luya ay nanunuot sa buong bahay, tinawag ni Julian si Amihan sa beranda. Doon sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit, muling binuksan ni Julian ang usaping iniwan ni Attorney Santos. Amihan, tungkol sa nanay mo. Ang panimula ni Julian, ang kanyang boses ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Nalaman ko sa mga sulat na itinago ni Mama na ang nanay mong si Luz Viminda ay hindi lang basta katulong noon. Siya ang tanging taong nag-alaga kay Papa nung may sakit siya. Noong panahon na ang tanging inatupag ni Mama ay ang mga party at social gatherings. Napatitig si Amihan sa malawak na dagat. Ang kanyang ina na palaging sinasabi sa kanya na maging mapagkumbaba at matiis ay may mas malalim palang sugat na dala. Nalaman ni Mama na balak ni Papa na bigyan ng malaking bahagi ng lupa ang nanay mo bilang pasasalamat. Patuloy ni Julian. Dahil sa selos at galit, pinalayas niya si Aling Luz Viminda at pinagbantaan. Kaya pala noon pa man ay ganoon na lang ang puot niya sa iyo nang makita ang apelyido mo. Pinaghigantihan niya ang anak ng babaeng nagpakita ng tunay na pagkalinga sa kanyang asawa. Naramdaman ni Amihan ang isang matinding habag para sa kanyang ina. Ang lahat ng paghihirap nila sa probinsya, ang pagkakasakit nito, ay bunga pala ng kasamaang itinanim ni Doña Esmeralda maraming dekada na ang nakalilipas. Amihan, dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ng dalaga. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binitiwan. Gusto kong itama ang lahat. Hindi sapat ang sorry. Ang bahay na ito, ang kinabukasan ng mga batang ito. Gusto kong ikaw ang maging sentro nito. Hindi bilang katulong, kundi bilang ang babaeng tunay na nagmamahal sa pamilyang ito. Ang golden moment na yon ay tila pinatitigil ang oras. Ang init ng palad ni Julian at ang tapat na tingin ng kanyang mga mata ay nagparamdam kay Amihan na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang daungan.
Ang bawat hapdi ng latigo sa kanyang likod ay tila unti-unting naghihilom sa bawat salita ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang motor ng bangka ang naririnig na tumigil sa malapit na pampang. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng koreo ang bumaba at lumapit sa kanilang bakod. May dala itong isang lihim na sulat na may selyo ng kawanihan ng bilangguan. Para kay Mr. Julian de Salcedo, ang sabi ng lalaki. Nang buksan ni Julian ang sobre, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang sulat ay galing kay Doña Esmeralda. Ang bawat salita sa papel ay tila bakas ng isang taong hindi pa rin sumusuko sa kanyang kasamaan. Huwag mong isiping tapos na ang lahat, Julian. Ang dugong de Salcedo ay hindi mabubuhay sa tabing dagat kasama ang isang hampas lupa. May isang bagay pa akong hindi ninyo alam. Isang bagay na sisira sa inyong lahat bago pa man kayo makapagsimula. Tumingin si Julian kay amihan at sa kabilang dako, narinig nila ang sabay-sabay na pag-iyak ng 4 na bata sa loob ng bahay. Tila ba naramdaman ng mga ito ang panganib na muling nagbabanta sa kanilang bagong simula. Anong lihim pa ang hawak ng matandang donya mula sa loob ng rehas? At hanggang kailan nila kailangang takbuhan ang anino ng isang babaeng sumumpang hindi sila bibigyan ng kapayapaan? Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang sugatan ng kahapon ang iyong bukas. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni amihan habang hawak niya ang nanginginig na kamay ni Julian sa beranda. Ang sulat ni Doña Esmeralda ay tila isang huling piraso ng bubog na nais pang sumugat sa kanilang bagong sibol na katahimikan. Sa loob ng sobre, bukod sa mapait na liham, ay may isang dokumentong nagpapatunay na ang pagkakakilanlan ng mga bata sa kanilang mga birth certificate ay sadyang nilagyan ng maling impormasyon ng matanda upang maging labas sila sa legal na pagmamay-ari ni Julian kung sakaling mamatay ito. Gusto niya tayong habulin hanggang dito, amihan. Basag ang tinig ni Julian. Kahit nasa likod na siya ng mga rehas, gusto niya pa ring iparamdam na hawak niya ang kapalaran ng mga anak ko. Tumingin si amihan sa malawak at payapang dagat. Ang bawat hampas ng alon sa buhanginan ay tila isang paalala na ang kalikasan ay may sariling paraan ng paglilinis malayo sa malupit na kemikal ng mansyon. Sir, ang kapangyarihan niya ay nagmumula lamang sa takot natin. Kung hindi na tayo natatakot, wala na siyang armas. Pagkalipas ng ilang araw, sa kabila ng pangamba, nagpasya si amihan na gawin ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa tulong ni Attorney Santos, nagtungo siya sa kawanihan ng bilangguan upang harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang ina. Ang amoy ng luma at saradong silid sa loob ng kulungan ay tila isang malaking kabaligtaran ng sariwang hangin sa Batangas. Nang ilabas ng mga guwardiya si Doña Esmeralda, bahagyang napaatras si amihan. Ang matandang dati ay laging nakasuot ng seda at mamahaling alahas, ay ngayon ay balot na ng orange na uniforme. Ang kanyang buhok ay naging puti na at ang kanyang balat, na dati ay pinipilit niyang panatilihing maputi, ay ngayon ay tila tuyong dahon na madaling mabuwal. Naparito ka ba para pagtawanan ako? Ang paos na asik ni Doña Esmeralda habang nakatitig ng masama kay amihan sa likod ng salamin. Hampas lupa ka pa rin sa paningin ko, kahit anong suot mo. Hindi nagalit si amihan. Sa halip inilabas niya ang ilang piraso ng larawan at idinikit ito sa salamin. Ito ay mga larawan ni na Angelo, Bella, Cielo, at lalo na si Dante, na ngayon ay tumatawa habang naglalaro sa buhanginan. Naparito ako para ipakita sa inyo ang dumi na sinasabi nyo, mahinang sabi ni amihan. Tignan nyo sila, masaya sila. Malinis ang kanilang mga puso dahil wala na doon ang takot na itinanim ninyo. Napatawad ko na po kayo, Doña Esmeralda. Hindi dahil nararapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil nararapat kami sa kapayapaan. Nakita ni amihan ang panginginig ng mga labi ng matanda.
Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng Donya ay napuno ng luha. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkaunawa na tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Ang kanyang huling lihim ay hindi naging sapat upang wasakin ang pamilyang binuo ng pag-ibig. Nang bumalik si Amihan sa Batangas, sinalubong siya ni Julian sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa loob ng bahay sa ilalim ng pagkalinga ni Nanay Ising. Sa gitna ng tunog ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng gabi, lumuhod si Julian sa harap ni Amihan. Amihan, sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong maging madilim ang mundo ko dahil sa pagsunod sa maling tao. Bulong ni Julian habang inilalabas ang isang simpleng singsing na pilak. Walang malaking diamante, ngunit nagniningning sa tapat na layunin. Hindi kita hinihiling na maging katulong muli. Hinihiling ko na maging katuwang kita sa pagpapalaki sa mga batang ito. Amihan, papayag ka bang maging nanay nila sa harap ng Diyos at ng tao? Papayag ka bang maging asawa ko? Ang bawat pintig ng puso ni Amihan ay tila isang awit ng tagumpay. Opo, Julian, opo. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang biglaang hiyaw mula sa loob ng bahay ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Nanay Ising ay narinig patungo sa kanila. Julian! Amihan! Si Dante! Hindi siya magising at tila naghahabol ng hininga. Mabilis na tumakbo ang dalawa papasok. Doon, nakita nila ang munting si Dante na nanginginig. Ang kanyang katawan ay tila muling nilalagnat ng mataas. Isang paalala na ang mga pinsalang idinulot ng chemical noon ay may mga epektong pilit pa ring bumabalik. Sa gitna ng takot at kaba, habang yakap ni Amihan ang bata at sinusubukang palamigin ang katawan nito, naitanong niya sa sarili, magiging ganap ba ang kanilang kaligayahan o mayroon pa ring multo ng nakaraan na hindi sila hahayaang maging payapa? Ang bawat pagsubok na dumaan sa aming buhay ay tila malalaking alon na humahampas sa dalampasigan, maingay at nakatatakot sa simula. Ngunit sa huli ay nag-iiwan ng isang malinis at bagong lupain kung saan maaari kaming muling magtanim ng pag-asa. Ang mabilis na pagtakbo ni Julian patungo sa kanilang sasakyan habang karga ang nanginginig na si Dante ay tila isang pag-uulit ng gabi ng kanilang pagtakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago sa dilim. Kasunod niya si Amihan na kahit nanginginig ang mga binti sa kaba, ay nanatiling matatag ang mga kamay na nakasuporta sa ulo ng bata. Ang ungol ng makina ng sasakyan ay bumutas sa katahimikan ng gabi habang mabilis silang naglalakbay patungo sa pinakamalapit na klinika sa bayan. Sa loob ng maliit na silid ng paggamutan, tanging ang tunog ng mahinang paghinga ni Dante at ang marahang pagtulo ng swero ang maririnig. Hawak ni Amihan ang munting kamay ng bata. Dinaramdam ang unti-unting pagbaba ng lagnat nito. Ang doktor ay nagpaliwanag na ang nangyari ay isang matinding reaksyon lamang ng katawan sa mga nakakaraang trauma. Ngunit dahil sa mabilis nilang pagkilos, ligtas na ang bata. Nanay! Nanay! Isang mahinang bulong ang nanggaling sa mga labi ni Dante habang dahan-dahan nitong iminumulat ang kanyang mga mata. Napatigil ang tibok ng puso ni Amihan. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ng isa sa mga bata sa pangalang iyon. Hindi yaya, hindi Amihan, kundi nanay. Ang salitang iyon ay tila isang banal na basbas na humugas sa lahat ng hapdi ng latigo sa kanyang likuran at lahat ng pait ng pangaalipusta ni Doña Esmeralda. Tumingin siya kay Julian at nakita niyang ang lalaki ay nakasandal sa pader. May mga luhang dumadaloy sa pisngi habang nakangiti ng may kinalaman sa kapayapaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang amoy ng antiseptic at chemical ay tuluyan ng napalitan ng amoy ng asin mula sa dagat at bango ng mga bulaklak ng kalachuchi sa paligid ng kanilang tahanan sa Batangas. Isang umaga, ang dalampasigan ay napuno ng mga puting tela at mga simpleng dekorasyong yari sa mga kabibe at kawayan. Walang mga diamante, walang mga mamahaling gown, at walang mga mapanghusgang mata ng lipunan.
Sa harap ng isang simpleng altar na nakaharap sa paglubog ng araw, nakatayo si Amihan sa loob ng isang puting cotton na damit. Sa kanyang tabi ay ang apat na bata. Suot ang kanilang mga barong Tagalog na pambata na masayang naghahabulan sa buhanginan nang hawakan ni Julian ang mga kamay ni Amihan upang bigkasin ang kanilang panata. Ang boses niya ay tila awit ng pagsisisi at pangako. Amihan, ibinigay mo ang iyong dugo at pawis para sa mga anak ko noong ako ay bulag pa sa katotohanan. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay, ang aking pangalan at ang aking buong pagkatao. Ikaw ang tunay na reyna ng tahanang ito, isang tahanang hindi nabuo sa yaman, kundi sa wagas na pag-ibig. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay sinaksihan ng malawak na karagatan at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, kabilang si Nanay Ising na hindi mapigil ang pag-iyak sa tuwa. Sa sandaling idampin ni Julian ang kanyang mga labi sa noo ni Amihan, naramdaman ng dalaga ang isang matinding katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sugat sa kanyang balat ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng kanyang katapangan. Habang naglalaro ang apat na bata sa pampang, hinahabol ang mga maliliit na alon. Naglakad sina Julian at Amihan nang magkahawak kamay. Tumingin si Amihan sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang linya ng ginto. Alam niyang sa likod ng mga rehas, ang matandang donya ay mananatiling bilanggo ng sarili nitong puot habang sila ay malaya na. Julian, mahinang tawag ni Amihan habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ngayon ko lang naintindihan, ang tunay na kalinisan ay hindi nakukuha sa sabon o kemikal. Ngumiti si Julian at hinalikan ang buhok ni Amihan. Alam ko, mahal ko, ang tunay na kalinisan ay ang pagkakaroon ng isang pusong payapa at isang konsensyang walang bahid ng pagsisisi. Ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang liwanag sa loob ng kanilang tahanan ay mananatiling nagniningning. Ang dalisay na luha ni Amihan ay natuyo na, pinalitan ng isang ligayang kailanman ay hindi na mananakaw ng anumang bagyo o malupit na tradisyon. Sila ay malaya na. Sila ay pamilya na. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon na humahampas sa pampang na dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhanginan. Sa maliit na paraiso sa Batangas, ang amoy ng chlorine at matapang na kemikal ay isa na lamang malabong panaginip na unti-unting nilalamon ng limot. Ang hangin dito ay palaging may dalang samyo ng sariwang dagat at ang bango ng nilagang luya at pandan na inihahanda ni Amihan tuwing umaga. Sa malawak na bakuran, naririnig ang masayang tawanan ni na Angelo, Bella at Cielo habang hinahabol nila si Dante sa damuhan. Wala na ang mga paltos sa kanilang balat. Ang tanging makikita ay ang malusog na kulay na tila hinagkan ng sikat ng araw. Si Dante, na dati ay pinakamahina, ay siya na ngayong pinakamalakas tumakbo. Ang kanyang mga binti ay matitibay na sa bawat pagtalon. Dahan-dahang lumabas si Amihan sa beranda, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Napatigil siya at pinagmasdan ng kanyang mga anak. Dahil sa kanyang puso, sila ay kanya na. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran nang yakapin siya ni Julian mula sa likod. Ang mga braso ng kanyang asawa ay tila isang kuta na nagbibigay sa kanya ng seguridad na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon sa Maynila. Minsan, hindi ako makapaniwala na ito na ang buhay natin. Bulong ni Julian. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Salamat sa hindi pagsuko sa amin, Amihan. Humarap si Amihan kay Julian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang pag-ibig ay hindi sumusuko, Julian. Pinili nating maghilom at iyon ang pinakamagandang desisyong ginawa natin. Sa kabila ng kanilang kaligayahan, hindi nakakalimutan ni Amihan
ang mga aral ng nakaraan. Sa kanyang silid ay may isang maliit na kahon kung saan nakatago ang binurdang bandana ni Clara at ang susi na ibinigay ni Nanay Ising. Hindi niya ito itinapon dahil ang mga ito ay paalala ng kanyang pinagdaanan. Napatawad na niya ang lahat. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahirap at napatawad na rin niya si Julian sa kanyang pagkabulag noon. Kahit ang matandang donya sa loob ng bilangguan ay isinasama niya sa kanyang mga dalangin, hindi upang makalabas, kundi upang makatagpo rin ito ng kapayapaan sa sarili nitong madilim na puso. Si Doña Esmeralda ay nananatiling bilanggo sa isang silid na walang mga diamante at walang mga katulong na mauutusan. Ang kanyang kinatatakutang dumi ay naging kaisa niya sa loob ng selda, ang dumi ng kanyang sariling konsensya. Walang dumadalaw sa kanya at ang kanyang pangalan na dati ay tinitingala ay ngayon ay naging babala na lamang sa mga taong mas pinahahalagahan ang yaman kaysa sa buhay. Ito ang tunay na katarungan, ang mamatay, sa gitna ng katahimikan at limot. Ang huling tanong na madalas itanong sa sarili ni Amihan ay kung nahanap na ba niya ang tunay na kalinisan. At sa bawat pagkakataon na yayakapin siya ng 4 na bata, sa bawat halik ni Julian, at sa bawat gabi na natutulog siyang payapa ang kalooban, ang sagot ay palaging oo. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa putik ng mundo, kundi sa pagkakaroon ng lakas na bumangon at maglaban ng sariling kasalanan hanggang sa maging busilak muli ang puso. Ang tunay na dalisay na luha ay hindi ang luha ng pait, kundi ang luha ng pasasalamat. Dahil pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang langit ay palaging nagiging asul. Sa ilalim ng malawak na langit ng Batangas, ang pamilya de Salcedo ay hindi na pamilya ng ginto at kemikal. Sila ay pamilya ng pag-ibig, pag-asa, at wagas na kapatawaran. At sa bawat hampas ng alon, ang kanilang kwento ay patuloy na isusulat ng panahon. Isang kwentong kailanman ay hindi na mabubura ng anumang laso ng nakaraan. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Amihan, isang patunay na ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pauwi sa gitna ng unos. Mga giliw kong tagapakinig, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso dahil sinamahan ninyo ako sa bawat kabanata ng buhay ni Amihan at Julian. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa kwentong ito, maraming sandali na tumitigil ang aking panulat dahil sa tindi ng emosyong nanunuot sa aking dibdib. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang tagpong kailangang dumanas ng hapdi si Amihan sa ilalim ng ulan habang yakap ang mga bata. Isang paglalarawan ng wagas na sakripisyo na kung minsan ay nakikita natin sa mga dakilang ina sa ating paligid. Ang kwentong ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, sa mga taong walang pag-aalinlangang nag-aalaga ng pamilyang hindi sa kanila, at sa mga pusong pilit na bumabangon mula sa mapang-aping nakaraan. Nais kong ipaalala sa inyo na kahit gaano katindi ang dilim ng gabi, laging may isang maliit na kandilang nagniningning sa dulo ng pasilyo. Ang pagpatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tila isang butil ng binhi na itinanim sa gitna ng putikan na sa huli ay mamumukadkad bilang isang napakagandang bulaklak ng pag-asa. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigan ng Batangas, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso. Ikaw ba? Sa gitna ng lahat ng pait at sakit na idinulot ng ibang tao, kaya mo rin bang patawarin ang isang katulad ni Doña Esmeralda para lamang makamit ang sarili mong kapayapaan? O naniniwala ka bang may mga pagkakasala na tanging panahon lamang ang makapaghuhusga? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting paglalakbay. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit maliit na init sa inyong puso, huwag niyo pong kalimutang i-like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, at iwanan ang inyong mga saloobin sa komento. Ang bawat reaksyon ninyo ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay buhay sa aming sining. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at paghilom.